O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Nagsimula ang series ng isang bagong kontinente ang lumabas sa mundo. At dahil bago ay maraming explorer ang nais puntahan ito para maghanap kung sakaling may kayamanan. Pero may kasamang mga halimaw ang kontinente. Ilang mga siga ang nakakita ng halimaw. At ang yayabang ng mga ito na gagawing practice target ng bago nilang lakas. Pero nang tignan sila ng surveillance robot at ng isang rescue officer, ay tigok pala silang lahat. Ang ating bida ay si Inyo na isang angler at trabaho nitong matulungan ang mga explorers ng bagong kontinente. Kasama niya ang babaeng nagngangalang Zero. Minsan ay pinuntahan sila ni Kurikuso na nagpapatulong dahil nang magpunta ang mga magulang at kapatid nito sa Magmel, ay ang kuya lang niya ang bumalik. Pumunta ang mga ito sa isla para hanapin ang lunas ng sakit ni Kurikuso. Nakabalik ang kapatid pero wasak na ang moral nito. Naghanap siya ng mga bagong kasama at muling nagpaalam kay Kurikuso pero nagbago na ito. At dahil hindi na nakabalik ang kapatid ay kinakailangan ng bata ang tulong ng pandak nating bida. Dahil naawa sila ni Zero ay agad nilang sinamahan si Kurikuso na sumakay ng chopper patungo sa Magmel. Nakarating sila ng Magmel at sumakay pa sila ng kabayo na tanging hayop na naging maamo sa Magmel. Masaya si Kurikuso dahil nagawa niyang mag-explore. Pero ang tunay nitong gusto ay maging isang Locter. Isang tao na may kakayahang lumikha. Bigla siyang nanghina sa daan kaya pinakain siya ng bida ng pinagbabawal na prutas. At kahit rare ito ay ibinigay na lang ito ng bida sa bata. May nakita silang tao na may insekto sa ulo at nagpapatulong. Naaawa si Kurikuso. Kaya ipinakita ng bida na mayroong mga halimaw na nagbabantay sa lalaki, at ginawa lang nila itong pain. Sinabi ng bida na wala siyang makukuhang bayad kapag niligtas ang lalaki. Pero habang umaalis sila ay nagkuryente ang kamay niya at bigla na lang nahati-hati ang mga halimaw at namatay din ang lalaki. Sa daan ay sinabi ni Zero gamit ang radyo na mayroong mga halimaw na paparating. Kaya sinabi ni Inyo na maiwan muna ang bata. At mabilis pa sa load mo na nagpatalon-talon si Inyo, na gumawa ng espada mula sa wala, saka pinaghahati ang ilang mga halimaw na ibon. May nagbalak kainin siya pero natalian na niya ito ng nakakasugat at naging karne ang halimaw. Saka nagliparan paalis ang mga natira. Nakita naman ni Kurikuso ang kuya na kanyang sinundan. At ipinakita ng kuya ang halamang apona na matagal na nilang hinahanap. Nakita ng bata ang maraming buto sa paligid ng halaman. Saka kumuha ng buto ang kuya niya at sinaksak siya bigla sa likod. Sinabi ng kuya na tao daw ang kailangang abono ng apona. At dahil hindi sapat ang nanay at tatay nila ay kaya siya bumalik para kumuha ng dagdag tao. At lahat sila ay ginawang abono. Dahil sa dugo ni Kurikuso ay lumabas ang buto ng apona na mabilis kinuha ng kuya. Pero dumating ang late na bida na agad binigyan ng first aid si Kurikuso. Nabuhay pa panandalian ang bata na hiniling kay Inyo na palayain ang kapatid sa kahangalan nito. Saka nagpasalamat sa experience dahil kay Inyo. Sinuntok ni Inyo ang kuya na alam niyang naapektuhan ng epekto ng Magmel na ginagawang sakim ang tao. Kinain ng kuya ang apona kaya lumakas at sinapak si Inyo na naitapon. Pero agad itong bumalik at siniko ang kalaban na naitapon ng malayo. Saka nasaksihan ng kuya ang pagtalo ni Inyo sa ere na napagtanto niyang Locter. At natigok ang kuya. Saka inayos din ng bida ang himlayan ni Kurikuso. Isang observation post ang inatake ng mga malalaking oso ng Magmel. Kaya nag-alala ang mga scientist na pinag-aaralan ng isla. Pinuntahan ni Emilia ang opisina ng mga bida. Dahil naalala niya ang bilin ng ama na hanapin si Inyo kapag may nangyari sa kanya. Pinagbuksan siya ni Zero na nakitang malaki ang boobs niya kaya nainis. Pero sinamahan pa rin patungo kay Inyo. Nang malaman ni Inyo na scientist ang tatay ni Emilia ay ayaw niyang tulungan ang babae. Kaya naiinis si Emilia na tumayo na sinabayan din ni Zero. Pero muling umupo si Emilia at hiniling ang tulong ng bida na pinagkamalan niyang Shuin. Naalala ng bida si Shuin saka sinabing hindi siya ito. Ngunit tutulungan niya ang client. Magkasama sina Emilia at Inyo na nagpunta ng paliparan na may koneksyon ang tatay ng babae. At sinabi niyang nakababata niyang kapatid si Inyo para madali silang mapasakay sa chopper. Samantala ay nag-exercise ang naiwan na Zero. Saka tinignan ang boobs baka sakaling lumaki gaya kay Emilia. Pero balot Pinoy pa rin ito. Agad siyang naghanda ng screen at ng surveillance robot para masuportahan si Inyo. Samantala ay walang epekto ang bala sa mga oso na may sungay.
At madaling napatay ang mga sundalong bantay. Kaya naisip ng tatay ang anak na si Emilia. Sa chopper ay nagbriefing ang leader na delikado ang mga bear kapag nagagalit dahil nagiging bakal ang balat nila. Pero pupulbusin lang nila ang mga ito pagdating sa facility. Ipinaliwanag ng bida na mag-ingat pa rin sila dahil daan-daang libong tao ang namamatay sa magmel at kasama na ang mga sundalo. Pero sinabi ng isa sa mga ito na mind your own business. Saka sila nagtawanan na iniisi-isi ang bida. Pagdating ng chopper sa facility ay agad nitong pinagrarat-rat ang mga kawawang oso na namatay. Sinabi ng boss ng mercenary na gawa sa kakaibang metal ang bala nila. Pero napatanong ang bida kung bakit umaatake ang mga bear sa facility na iyon. Nagsibaba ang mga sundalo at habang nagparachute ay pinagbabaril pa nila ang mga oso. Kalaunan ay nag-report ang mga ito na naubos na ang mga kaaway. Kaya masaya ang boy labo na negosyante. Nagsalita si Zero na sinabing naroon na. Kaya ipinakita ni Inyo ang footage ng pagdating ng Godzilla na tinawag nilang Gargan. Naamoy daw kasi nito ang dugo ng mga oso kaya patungo ito doon. Pinagbabato sila ng Gargan kaya tigok ang mga sundalo sa baba. At para maligtas ay pinagbabaril ng chopper ang mga tinapong bato ng Gargan. Biglang nahulog ang bomba na secret weapon ng mga sundalo. Kaya nakita ni Inyo ang mukha ni Boy Labo na pinagpawisan. Saka sinabi nito sa piloto na umalis na sila. Nagtanong si Emilia kung paano ang mga kasama. At sinabi ng boss na patay na sila. Binuksan ni Inyo ang pinto at tinawag si Emilia. Sumama naman ang babae at ligtas silang tumalon dahil sa robot ni Zero na hinawakan ng bida. Samantalang umalis ang chopper sakay ang nagtatakang Boy Labo kung sino ang bida. Sa lupa ay nakita ni Emilia na gumawa ng turret si Inyo para sa missile. At sinabi sa babae na ayusin ang missile. Saka mabilis na umakyat ng mataas na bahagi ang bida at sinabihan ng mga scientist na palayain ang mga hawak nilang bata. Kung gusto nilang maligtas. Nakita siya ng tatay ni Emilia at pinagkamalang si Shuin. Kaya pumayag sila sa nais ng bida at inutusan ng mga kasama na palayain ang mga hostage nila. Samantala ay paparating na ang malaking halimaw, kaya inutusan ng bida si Emilia na paliparin ang missile. Ginawa nga ito ng babae kasabay ng paggawa ng bida ng malaking kamay na bakal at tinulak ang kaiju. At nabutasan ng malaki ang katawan ng kaiju na namatay. Inakala ni Emilia na namatay ang bida at napaupo sa lupa. Ngunit biglang dumating si Inyo dala ang isang payong. Saka pinalaya din ng scientist ang mga baby bear. At lumabas ang mga ito na nakita ang mga kawawang namatay na mga magulang. Umakyat ng chopper si Inyo at ngumiti sa walang silbing Boy Labo. At pumasok din si Emilia na ikinasaya ng ama. Pagkatapos ng ilang araw ay sinabi ni Emilia sa bida na hindi na magtatrabaho ang ama sa magmel. At naibalita pa sa news na nasira ang chopper na bumagsak at dinala ng hospital si Boy Labo. Sa opisina ay nanood ng bidding sa ibong Adarna sina Inyo at Zero. At nakita nilang binili ang magandang ibon ng 1 bilyong halaga. Kaya nagtaka sila kung anong gagawin nila sa pera kung sakaling sila ang magkapera ng bilyon. Saka nagulat sila dahil lumabas sa pinto ang taong may hawak ng ibon. Ito si Daysam na humingi ng tulong nila para hanapin ang nawalan niyang kaibigan. Mga immigrants daw sila sa magmel noong hindi pa strikto ang pagpunta doon. At naglaro doon bilang bata si Daysam. Laruan nila ang mga insekto na mayroong mga lason na kanilang pinaglalaban. Pero nang minsan na maghanap sila ng mga poisonous na insekto para paglaruan, ay nalason ang mga kaibigan niya. At dahil natakot siya noon ay iniwan ng mga kaibigan at inilihim ang pangyayari. Hanggang matigil ang migration at bumalik sila at sa paglipas ng panahon ay naging mayaman si Daysam at binili ang ibon. Dahil may kakayahan ang ibon na tanggalin lahat ng epekto ng lason. Sinabi ng bida na patay na ang mga kaibigan niya. Pero dahil magbabayad kahit magkano ang matanda ay pumayag din si Inyo na magbigay serbisyo. Nagpunta sila ng isla kasama pa rin si Daysam. At naalala daw ng matanda ang feeling pero mas mahina na siya kumpara noong bata pa. Sinabi ni Inyo na hindi garantisado na iligtas nila ang mga kababata niya. Saka dumating ang android ni Zero at sinabing may halimaw sa malapit. Na-pick up niya sa radar pero hindi pa nakita. May nakita silang halaman na sinabi ng bida na lason. Lalapitan sana niya ito nang biglang may umatake na agad niyang pinutol. Saka gumawa ng baril at pinaulanan ang pinanggalingan. Nakita nila ang isang lason na paro-paro na mabilis binalot si Inyo ng sapot nito. Pero gumawa ulit ng malaking bakal na kamay ang bida at pinutol ang tali saka itinapon ang paro-paro.
Ipinakain niya ang bulaklak sa ibon na hindi nalalason. Sa pagpapatuloy nila ay nakita ni Daesam ang isang X na marka sa puno at napatigil. Saka mabilis na tumakbo para puntahan ang dating lugar kung saan iniwan ang mga kaibigan. Nakita nila ang isang kuweba. Saka naalala ng matanda ang nakaraan noong kasama niya ang mga kababata. Tinipon nila sa isang banga ang mga nakuhang poisonous na mga insekto at hayop. Ngunit dahil sa lason sa banga pagbukas nila ay nalason ang mga kasama ni Daesam. Kaya binasag ng matanda ang banga nang makita ito. Mula sa kadiliman ay may lumabas na malaking insekto. At nasabi ni Inyo na ito yung kaibigan ni Daesam. At nang makita nga ito ni Daesam ay nakilala niyang ito si Stua dahil sa buhok nitong lampaso. Umatake si Stua pero agad niligtas ng bida ang client. Lumapit si Daesam na nagpapakilala, pero muling umatake si Stua nang bigla siyang pigilan ng malaking paniki. Saka nakita ni Daesam ang paniki na may eyeglass kaya napagtanto niyang ito si Stein. Inakala niyang niligtas siya nito pero umatake din sa kanya. Pero mas mabilis si Inyo na niligtas siya ulit. Nakita nila ang paglalaban ng dalawang malaking halimaw. At nais silang ibalik ni Daesam gamit ang ibon. Pero dahil sa labanan ng mga dambuhala ay naitapon ang kulungan. Dahil makulit ang client ay natabig tuloy ng isang halimaw si Inyo. Pero tinawag ni Daesam ang mga kaibigan sa kanilang pangalan at humingi ng tawad dahil natagalan siya. At namukan siya ng mga ito kahit tumanda na. Nagtanong si Daesam kung paano matutulungan ng ibon ang dalawang kaibigan. Kaya ipinaliwanag ni Inyo na nakakapagtanggal ng lason ang dugo ng ibon para sa mga tao. Pero hindi effective sa mga insekto. At wala na silang magagawa pa para sa mga kaibigan ni Daesam. Dahil hindi na mga tao ang mga ito. Sinundan nila ang mga halimaw sa labas ng kuweba. At ipinakita ng mga ito ang minarkahan niyang kahoy noon ng X. Saka din sila nagpaalam sa mga dating kaibigan ni Daesam. Sinabi ni Inyo na pwedeng emergency killing nila ang mga ito. Pero ayaw ng client dahil sila pa rin ang dating mga kaibigan. At pinalaya din ng matanda ang ibong Adarna na binili niya ng bilyon. Nagpunta ng isang bayan ang dalawang bida. At bumili sila ng matamis na stick food. Naaga ng atensyon nila ang maraming mga taong nag-iingay para sa isang babae na nagngangalang Belina. Sinabi ng host na isa itong bayani dahil pang 8 beses na siyang nagpunta at bumalik mula sa Magmel. Sinabi ni Belina na nais daw niyang magligtas ng maraming mga bata na nasasagasaan ng digmaan. Kaya babalik ulit siya sa Magmel ng isa pang beses. Kaya nag-cheer ulit ang mga tao. Pero nang tignan ni Zero si Inyo, ay sinabi ng bida na hindi miracle worker si Belina, kundi ay isang Bloody Mary. Dahil dito ay nag-search si Zero patungkol kay Belina at lahat ng nakita niya online ay good report. Pero napaisip siya sa sinabi ni Inyo. Nagpunta siya ng simbahan na tirahan ni Belina at nag-spy gamit ang robot. Nakita niya ang isang bata na niyakap ang babae at mahal daw ito. Saka biglang tumingin si Belina sa robot niya. Pag-uwi ni Inyo ay nakita sa PC ang na-research ni Zero patungkol kay Belina. Kaya naalala niya noong magkasama sila ni Shuin. Narinig nila ang sigaw ni Belina na nilalapitan ng isang halimaw. Tutulong sana si Inyo, pero sinabi ni Shuin na siya na. Dahil matibay ang halimaw na iyon. Kaya pinuntahan ni Shuin ang halimaw at ng babae at nagpahabol-habol sa halimaw na walang tigil na nais siyang kainin. Gumamit ng malaking libro si Shuin at ginawang bookbinder ang halimaw panandalian. At nang makabalik sa sarili ang halimaw ay pinukpok ito ni Shuin ng malaking libro kaya nahilo. Nagpasalamat si Belina kay Shuin, saka mabilis ding umalis sina Shuin kahit na ayaw pa sana ni Inyo. Pagsapit ng gabi, at nang nakita ni Inyo na tulog na si Shuin, ay umalis siya para balikan si Belina. Ngunit nagulat siya sa nakita. At nasabi ng bida na dapat itong tawagin na Belina the Devil. Maraming mga tao ang nagpunta ng opisina nila para mag-request na iligtas si Belina. Pero ayaw tanggapin ng bida ang trabaho at bakit hindi gamitin ang bansag sa kanya na Miracle Maker. Naiinis ang mga tao sa bida dahil ayaw niyang tulungan ang bayani nila. Pero sinabi ni Zero na siya ang bahala sa pagtulong kay Belina. Dahil dito ay unti-unting nag-alisan ang mga tao, at napabuntong hininga na lang si Inyo. Sa isla ay ipinakita naman ang maraming mga supporter ng babae na natigok dahil sa babae. At may kaharap ulit na halimaw ang babae. Dumating ang robot ni Zero at lumapit sa nakatakas si Belina. Samantala ay nagpunta pa rin ng isla si Inyo kahit na gabi na. At nakasalubong siya ng isang pack ng mga halimaw na parang wolf kung kumilos. Tumakbo siya pero napalibutan.
Kaya gumawa siya ng mga bowgun at pinagtitira ng palaso ang mga halimaw. Kaya nasaktan ang mga ito at nagtakbuhan. Dumating ang halimaw na dating nakalaban nila ni Shuin noon. At biglang nagpalabas ito ng energy ball mula sa bunganga na inilagan ni Inyo. Pero nasunog ang mga puno. Naglabas ng palakol ang bida na sinabing hindi siya tulad ni Shuin na mabait. At pag-atake ng halimaw sa kanya ay pinalakol niya ito sa ulo. Kaya nasaktan ang halimaw na nakatakas, kaya nasayangan ang bida. At mabilis din niyang pinutol ang mga punong nasusunog para maiwasan ang pagkalat ng apoy. Nagpaikot pa ang robot ni Zero at sa isang banda ay nasaksihan niya ang hindi dapat makita. Nakapunta din doon si Inyo at nakitang namatay ang pinalakol kanina. Gumalaw-galaw ang katawan ng halimaw at lumabas si Bel-Ina na kinukuha ang internal organs ng halimaw. Kapag maibibenta daw ito sa black market ay marami siyang maililigtas na mga bata. Dahil dito ay nagulat si Zero na ganun pala ang idol. Mula sa mga puno ay nagdatingan ang mga malalaking halimaw katulad ng namatay. At nang makita ito ni Bel-Ina ay namanyak na gusto din maibenta ang mga halimaw. Saka mabilis na tumakbo si Bel-Ina. Pipigilan sana ito ni Inyo ngunit sinabi ni Zero na hayaan na nila ang babae. Kaya umalis na sila samantalang kinain ng mga halimaw ang kapwa. Kalaunan, dahil sa pagkamatay ni Bel-Ina na hindi na pala nakabalik mula magmel, ay maraming mga nalungkot na followers. At kasama ang isang bata pero binigyan ni Zero ng laruan. May isang nagkwento na simula nang lumabas ang magmel ay maraming nagpuntang explorer dito. Kasama na ang mga pirata, hunters, mahilig sa exotic food, at mga mahilig sa anime recaps. At karamihan sa kanila ay kinain ng buhay. Saka ipinakita si Denden na nakabaon sa lupa ang mga paa. Isa rin pala siya sa mga na-stuck sa magmel dahil hindi nag-like ng post natin dito. Naramdaman niyang may dumating na malaking galit na halimaw. At kumukulo pa ang tiyan nito. Natuluan pa siya ng laway. At dahil sa takot ay naihi na lang si Denden, na sumuko na para kainin ng monster. Pinakita ang nakaraan nang nagpunta sina Inyo at Zero sa store ni Denden at masayang binati ng bida ang lalaki. Ngunit hindi ito masaya na makita si Inyo dahil kada darating si Inyo ay nalulugi siya. Noong unang beses na bumili sa kanya ang bida ay binayaran lang siya ng 1,000 sa dapat sana ay 4,000. Saka ginamit pa ni Inyo ang power kaya nagliwanag ang granada at nasaktan ang mata ni Denden. Sinubukan din siyang bayaran ng peking handwritten na pera. At maraming nagiging rason si Inyo na nangyayari sa store niya sa bida kaya nakaka-discount si Inyo. Ngunit ng araw na iyon ay handang-handa na daw si Denden. Nag-set up na siya ng mga kamera sa kahit anong anggulo. Para kung may anumang kalokohan ni Inyo ay may re-record. Pero nang magbayad si Inyo ay nagulat si Denden dahil card ang ginamit ng bida at hindi peking pera. Saka masayang nagpaalam si Inyo kasama si Zero. Ngunit paglabas ng dalawa ay nakita ni Denden ang pagkakahulog ng karatula niya sa pinto. Sasabihan niya sana ang dalawa pero napunit ang pantalon niya. At saktong nahulog ang karatula sa ulo ni Zero. Pero sinabayan ito ng babae ng peking dugo. Saka nagdrama ang dalawa na kunwari tatay ni Zero ang bida. Namamatay daw ang babae kaya nais magtawag ng ambulance ni Denden. Ngunit tinignan siya ng masama ni Inyo saka humingi ng discount. Kaya binigyan niya ito ng 90% discount. Pero pag alis ni Inyo na buhat-buhat si Zero, ay nakita niya ang babae na tumingin sa kanya na nangloloko. Kaya napaiyak ang merchant. Pero muling tumayo na sinabing pupunta na lang ng magmel para makipagsapalaran. At narinig ito ng mga hindi masayang bida. Nagsara ng pwesto si Denden para magpunta ng magmel. Sumakay siya ng kanyang taktak. Pero nagulat siya paglingon dahil nakita na naman sina Inyo at Zero. Sumakay daw ang mga ito dahil open seat ang nasa likod niya. At pinagbigyan na lang ni Denden ang dalawa nang sinabi ng mga ito na magpahatid pa uwi. Dahil hindi nila inakalang masasayang ang oras dahil sarado na siya. Sa isang crossing ay sinabi ng dalawang lockter na mabagal daw ang sasakyan na bagay sa driver nitong matanda na at malaki ang tiyan. Kaya nainis si Denden na gustong magpabida na hinahanda ang tok-tok para sa mabilis na pagtakbo. Pero hindi niya alam na pinutol pala ni Inyo ang preno at bumaba ang mga ito. Kaya pagka green light ay mabilis na nagpatakbo si Denden, pero nakita niyang wala na yung dalawa sa likod. At nang sinubukan niyang magpreno sa isang crossing ay hindi gumana ang brake. Tapos nakita niyang parating na yung truck na kumukuha ng virgin para dalhin sa ibang mundo para maging slime. Pero joke lang yun dahil imagination lang yun ng manyak na author. Pero mabuti na lang at kahit nabangga ang tok-tok niya ay hindi siya napunta sa ibang mundo.
Kaso ay dumiretso siya sa isang bangin at nahulog sa tubig. Hindi siya marunong lumangoy kaya tinapunan siya ni Inyo ng salbabida at naligtas. Pero nang makita niya ang dagat ay naalala niya ang magmel. Kaya muling naging seryoso si Inyo at Zero. Bumili ng private boat si Denden gamit ang pagloan. Maglalayag na sana ito sa magmel pero nagulat nang muling naroon si Inyo at Zero sa kanyang barko. Nagkalkal ang dalawa sa gamit niya at nakita ang ilang pagkain at armas. Kaya sinabi ng dalawa na parang kriminal na tumatakas si Denden. Pero sinabi ni Denden na huwag silang pakunwari dahil suki nga sila ng shop niya. Gumawa si Inyo ng granada gamit ang Lockter skill nito. Saka sinabing bumibili siya ng mga armas para mapag-aralan ito at makagawa ng duplicate gamit ang Locting skill. At nahihirapan siya kapag close si Denden. Saka ibinigay ang granada kay Denden na walang pin, sabay alis ng bangka. Nataranta naman si Denden na hinagis ang granada sa bangka at tumalon sa dagat. Kaya nang sumabog ang granada ay kasamang nalunod ang mahal niyang private boat. At nakita ni Denden ang langit kaya nasabing ito ang magandang ruta. Kaya kumuha naman siya ngayon ng paraglider at sinimulan ang paglipad sa ere. Ngunit habang nasa ere ay muling nagsalita si Inyo na lumilipad dahil sa robot. Kaya gulat ulit si Denden na natatakot sa kalokohan na naman ni Inyo. Gumawa nga si Inyo ng malaking electric fan at binugahan ang paraglider ni Denden. Kaya siya nag-crash at muntik mabangga ng isang truck. Pero nakaiwas siya at nahulog sa likod ng truck. At kasama niya doon ang maraming mga baboy. Pero ang twist ay sa magmel pala ang punta ng truck. Kaya nasa magmel si Denden na kakainin na ng malaking pagong. Sa isip niya ay mas maganda na lang nanatili sa shop. Kakainin na sana siya ng pagong nang bigla itong mawala. At paglingon niya ay buhat-buhat na ito ni Inyo. Saka na welcome ni Inyo si Denden sa teritoryo nitong magmel. At hinatid din siya pauwi sakay ng chopper. Nakapanood ng mga pusa si Zero at dahil cute ang mga ito ay gusto niyang mag-alaga. Pero pinagbawalan siya ni Inyo dahil hindi daw sila pwedeng mag-alaga ng hayop. Naintindihan naman ito ni Zero, pero napatanong kung anong hayop ang nasa sombrero ni Inyo. Kaya naalala ng bida noong kasama pa niya si Shuin. Nang may kakalabanin sana siyang halimaw at hindi makagawa ng armas gamit ang lock, ay sinabi ni Shuin na siya na ang bahala. At siya ang lumaban sa malaking buwaya. Sinabi kalauna ni Inyo kay Shuin na hayaan na siyang lumaban dahil nakakagawa na siya ng kutsilyo. Pero sinabi ni Shuin na hindi pa ito sapat. Saka umalis ang lalaki. Naglalakad minsan si Inyo nang makakita ng mga adventurers na namatay dahil sa pagsimplang sa paghunting. Nakakita si Inyo ng isang may sungay na pusa. Nagalit noong una pero nagawa niyang mapaamo. At naroon lang pala si Shuin na binabantayan siya. Pinangalanan ng bida ang pusa na Toto. Sinubukan niya itong gawa ng badge nang nasugat ang kamay ni Inyo. Nilapitan ni Toto ang nalagyan ng dugo na badge at didilaan sana, pero pinigilan ni Shuin. Saka si Shuin na mismo ang gumawa ng badge ni Toto. Itinali ni Inyo ang neck badge ni Toto. Samantalang binigyan naman siya ni Shuin ng bagong sombrero. Sa pagdaan ng panahon ay tinuturuan ni Inyo si Toto na parang aso. Pero hindi ito marunong ng larong fetch. Nang turuan niya ang pusa na lumangoy ay takot ito sa tubig. At nang madulas siya ay nagpanik ang pusa na hindi siya makita. Pero masayang tinalo ng bida ng umahan. Sinubukan niya ulit ang larong fetch at naintindihan naman ng pusa na mabilis tinalon ang patpat na tinapon niya. At palaging naroon lang si Shuin na binabantayan sila. Minsang naglalakad sa gubat ay may narinig si Inyo na nagpapatulong. Nakakita siya ng isang lalaki na nasaktan ang paa dahil sa trap. Napagtanto ng bida na nanghuhuli ito ng mga hayop. At pagkalkal niya sa bag ng lalaki ay mayroong ibon na worth 500,000. Pero pinalaya lang ito ni Inyo. Kaya nagalit ang lalaki na tinutukan siya ng baril. Pero hindi nila nabantayan si Toto na lumapit sa sugat ng lalaki at dinilaan ng dugo sa paa. Dahil dito ay biglang nagbago ang anyo ni Toto na lumaki ng lumaki at maging halimaw na nakakatayo. Saka sinapak pa nito yung extra na naging regla. Sa kanya kinain sa harap ng bida. Inaawat ni Inyo si Toto pero wala na ito sa sarili at maging siya ay nais hulihin at kainin ni Toto na umatake. Pero niligtas siya ni Shuin. Sinabi ni Shuin na ganoong klase ng halimaw si Toto na nagtatransform kapag nakakain ng dugo. Inatake sila sa puno pero agad silang umalis. Gumawa ng espada si Shuin pero sinabi ni Inyo na siya ang papatay kay Toto. Gumawa siya ng espada at sinubukang umatake. Pero sinapak siya ni Toto, at pagtalon niya ulit ay naitapon ang armas ng bida.
Saka natamba sa lupa. Papalapit na si Toto habang naalala ni Inyo ang dating cute na alaga. Dahil hindi na maibabalik pa si Toto ay napilitan si Inyo na gumawa ng espada at ginamit ito sa pagpaslang kay Toto. Saka din nila ibinaon sa lupa ang malaking halimaw. Sa pagdaramdam ni Inyo ay ibinigay ni Shuin ang badge ni Toto. Sabay sabi ng kuya na hindi kasalanan ng bida dahil nasa magmel sila. At nakwento ni Inyo kay Zero na si Toto ang first kill niyang halimaw. Minsan ay nagpunta ang crew ni Emilia kasama si Boy Labo sa isang lugar sa magmel kung saan nagka-crash ang mga chopper. Sakay sila ng most advanced chopper nilang maraming baril. Pero nagulat sila nang umuga ang chopper dahil binabato pala sila ng mga dambuhalang palaka sa isla na mahilig sa tutubi. Ginamit ng mga piloto ang baril ng chopper at pinagbabaril ang mga bato at nagsaya sila. Kaso ay biglang hindi makaangat ang chopper kahit na ayos naman ang control at mga makina nito. Hinawakan pala sila ng kamay ng isang yokai na humahaba. Saka din sila hinila pababa na ugaling talangka. Sa opisina ni Inyo ay nakita ng bida ang maraming marshmallow. Kaya nagtaka siyang nagtanong, pero ito daw pala ang pang-almusal, tanghalian at hapunan nila dahil ito ang nakita ni Zero na nakasale. Dumating kalaunan si Mr. Suave na tatay ni Emilia. Nagpatulong ito para mahanap ang nawawalang anak na si Emilia. Pero dahil naisip ng bida na namaling akala sila sa magmel ay ginawa niyang doble ang service charge niya. Kaya napangiti si Mr. Suave na sinabing naalala si Shuin kay Inyo. At dahil dito ay ginawang triple ng bida ang bayad. Sinabi rin ni Zero na hindi ito sapat. Saka ibinigay ang isang mangkok ng marshmallow sa matanda para kainin bago sila umalis. Samantala ay lumabas si Emilia sa chopper na sinabing kailangan nilang tignan ang paligid. At nakita niya sa labas ang maraming nasirang mga eroplano. Nakita din niya ang yokai na nag-teleport sa isang puno, kaya naisip ng babae na may mga tao pala doon. Pagbalik niya sa chopper ay sinabi ni Boy Labo na paparating na ang backup nilang maraming mga armadong hukbo. Maging sina Inyo at Mr. Suave ay narinig ang balita na nakarating din ang rescue team ng mga sundalo. Pero sinabi ni Inyo na sayang lang sila. Nagyabang naman si Boy Labo na siguradong talo ang kalaban nila dahil sa dami ng kanilang chopper. Pero biglang bumagsak ang isang chopper dahil sa pagbuga ng palaka ng mga bato. Mayroon pang mga de-armas na choppers pero pinagbanggalang ito ng kamay na humahaba. Saka pinaguntog ang iba pa kaya lahat ng rescue choppers ay nawasak. At hindi makapaniwala si Boy Labo. Nakita nila ang paglapit ng mga malalaking palaka kaya pinaghanda ni Boy Labo ang mga sundalo. Saka nasabi kay Emilia ang patungkol sa mga katutubo ng Liger na tinawag nilang Erin. Lumabas si Emilia na naalala yung tao kanina. At nakita din siya sa CCTV ni Zero at nainggit ulit sa boobs na malaki. Sinabi ni Emilia sa mga sundalo na ayaw ng mga Erin ang mga armas. At pinagbawalan ng mga ito na saktan ang dumating. Pero binaril pa rin ng mga sundalo ang Erin na nag-teleport at inatake ang kanilang mga armas. Kaso ay napatamaan ito ng RPG na dala ng mga sundalo at may pagsabog. Pero hindi namatay ang Erin at sa halip ay tinanggalan ng armas ang mga mercenaries. At ligtas pa rin sila kasama si Emilia. Nakita ni Zero na tinignan ng Erin ang chopper ni Inyo. May dala palang baril si Mr. Suave na naramdaman ng Erin. Kaya tinarget nito ang chopper na sumabog. Ngunit mabuti na lang at mabilis tinawag ni Inyo si Balbas para tumalon. Saka sila ligtas na binaban ng android ni Zero. Sinabi ni Emilia na ang mga Erin daw ay alam na ng mga tao patungkol sa magmel. Pero tinatago ito ng ilang mga mayayaman na tao. Gifted sa magic powers ang mga Erin. At katulad ng tao din sila mag-isip na hindi tulad ng mabangis na halimaw. Nalaman niya ito dahil nakasalamuhan niya yung Erin kanina. Masaya si Emilia na nakita ang dumating na ama. Saka nakita din niya si Inyo. Nagkita ang Erin at si Inyo na bumaba mula sa android. Pero inatake siya ng Erin kaya nagtaka ang bida na umilag dahil wala naman siyang intensyon na masama. Gumawa siya ng mga sibat na itinapon sa Erin. Kaya natuwa ang Erin na nakaharap ang isang Lockter. At maging si Inyo ay nasabi ni Zero na natutuwa sa laban. Patuloy lang umiilag-ilag si Inyo na nagtatapon ng ginagawa nitong sibat. At nagpatalon-talon hanggang makorner ang Erin sa isang sulok. Saka siya gumawa ng malaking bagay gamit ang power. Dumating kalaunan si Emilia na sinabing hindi naman masama ang Erin kaya hindi ito dapat pinatay ni Inyo. Kaya sinabi ng bida na hindi naman niya talaga pinatay ang Erin dahil hindi ito yung masamang Erin sa Attack on Titan. Sa halip ay binigyan pa nga niya ng maraming marshmallow.
Saka lumabas ang Erin na natabunan ng marshmallow, saka kinain ito at nasarapan. Sinabi ng Erin na gusto lang nilang mamuhay ng payapa. Kaya humingi ng tawad ang bida at sinabing hindi na sila babalik doon. At ngumiti ang Erin. Ipinaliwanag niya rin ito kina Emilia at tatay nito, at kay Boy Labo kasama ng ibang sundalo. Dahil kung babalik sila ay hindi lang ang Erin ang magagalit kundi pati siya. Habang kumukuha ng malalaki at masarap na kabuti ang dalawang bida ay napadpad sila sa isang dating bayan. Pero abandonado na ito at nakakatakot ang itsura. Pinulot ng bida ang isang petal. Saka pinakiramdaman ng paligid dahil ang totoo ay mayroon sniper sa isang tabi. Itinali siya ng sniper na sinubukang tanungin ni Inyo kung nakatira doon na mag-isa. Saka humingi siya ng kape. Pero tinutukan tuloy siya ni Tabo ng baril. Ngunit muling ibinaba ang baril saka kumuha ng Rambo knife at lumapit kay Inyo. At pinutol din ang tali ng bida sa paa at kamay. Humingi ulit ng kape si Inyo, pero pinaalis na siya ni Tabo. At bago umalis ay nakita ng bida ang larawan ni Tabo kasama ang anak na babae. Pagbalik nila sa pagkuha ng pagkain ay galit si Zero dahil bastos si Tabo. Ngunit natakot ang babae nang pumita si Inyo ng prutas na may mata at pinakita kay Zero para gawin nilang pagkain. Pero dahil kumindat ang prutas ay tinapon din ito ni Inyo na ayaw kumain ng gumagalaw na mata. Sa bahay ni Tabo ay naalala niya ang anak at ang buhay nila noon. Coffee shop ang business nila at masaya ang mga tao na nagkakape sa Magmel. Dahil ang anak niya ang marunong mag-alaga ng halamang kape doon. Inatake ng isang halimaw si Inyo na agad umilag. Nang makita ito ni Zero ay sinabing pang 5-star hotel ang karne ng halimaw na iyon. Kaya dapat nilang hulihin para may pagkain kapalit ng marshmallow nilang stock. Kaya binalak suntukin ni Inyo ang halimaw gamit ang power. Pero nakailag ito at mabilis na tumakas. Sinundan ito ng dalawa at sinalubong sa isang open ground. Kaharap na nila ang pagkain, pero biglang lumabas ang isang buwaya sa lupa at kinain ang balak nilang gawin na adobo. Ipinaliwanag ni Inyo na rare daw ang pagkakataon para makita ang halimaw na iyon. Pagdating nila sa isang sementeryo ay muling nag-warning shot si Tabo na sinundan pa rin pala sila. Sinabi ng sniper na sinabihan na silang umalis, saka muling nagpaputok ng baril na tumama sa isang puno. Kaya umalis na si Inyo at hindi na nakipag-away. Pag-alis ng dalawa ay narinig ni Tabo ang ingay gawa ng ground monster. Kaya hinanda niya ang baril at hinanap ito. Saka lumabas nga sa lupa ang malaking halimaw na may tusok ang ulo. Naalala ni Tabo ang nakaraan noong inatake ng halimaw ang kanilang simpleng bayan. Isang bata ang umiiyak sa gilid na tinulungan ng isang lalaki. Magiging pagkain sana ang lalaki pero niligtas ito ng isa pang extra na may baril. Kaso ay walang epekto ang tama ng baril niya sa malaking halimaw. Dumating si Tabo na tinamaan ng mata ng halimaw na nasaktan. Saka pina-atras ang may shotgun na sinabing walang silbi ang baril. Kaso ay hinampas ng buntot ng halimaw ang kanilang bahay at natabunan siya ng mga troso. Sa kasalukuyan ay tina-target ni Tabo ang isa pang mata ng halimaw ngunit nagkakaproblema siya sa paningin. Nagmintis ang pagtama niya at papalapit na ang halimaw sa kanya. At malakas na hinampas kaya siya naitapon sa gilid. Nanonood naman sa gilid sina Zero at Inyo at sinabi ng babae tumulong ang bida. Pero alam ni Inyo na hindi magpapatulong ang matanda sa kanya. Muling hinampas ng halimaw si Tabo na naitapon kasama ng kwintas ng anak. At naipakita ang nakalipas ng magising siya at makita ang namatay na kasamang may baril. Nakita rin niya ang malaking butas na iniwan ng ground monster. At kalaunan pa ay nakita niya rin ang patay ng katawan ng anak na kumukuha lang naman ng kape. Sa kasalukuyan ay nakailag si Tabo sa buntot ng halimaw at agad na pinulot ang baril. Tina-target nito ang ulo ng halimaw pero walang magandang opening. Tapos pinaikot pa ng halimaw ang barena nito para tusukin siya. Kaya hindi nakatiis si Inyo at gumawa ng tali at tinalian panandalian ang paa ng halimaw na na-outbalance. Kaya nakita ni Tabo na bukas ang bunganga ng halimaw at binaril ito. Kaya bagsak ang natigok na halimaw sa isang bala lang. Pagbalik ni Tabo ay nakita nito si Inyo na galing sa coffee shop. Nagpalusot ito na magnanakaw sana ng kape pero nakabalik na si Tabo. Ibinigay niya ang kwintas ng anak ng sniper at aalis na sana, pero tinawag siya ni Tabo para sa isang baso ng kape.